Mga kababayan, tungkol po itong ating ibabalita sa inyo ngayon na yung di umano ay pagtanggap o pakikipag-usap umano di umano ni Senator Marcoleta sa mga Diskaya na siya nga daw po ay nakapag-usap at humihingi ng 1 bilyon para ipagtanggol niya ang mga Diskaya. At talagang binibira siya ni Ramon Tulfo. No? So, Ramon Tulfo versus Senator Marcoleta ito. No? Gaano nga kaya ito katotoo, mga kababayan? At mamaya ibibigay ko yung aking sariling opinion. Ito yung post ni Ramon Tulfo. No? Ayan. Makikita nyo naman dyan, nag-plus sa screen. Sabi niya ay mali. Pagkamalan akong si Ben Tulfo ni Senator Dante Marcoleta. Bakit mukha ba akong tutube? Ganon. Ang gwapo-gwapo ko, sabi ni Ramon Tulfo. Teka, wala naman akong pinangalanan na mambabatas na tumanggap ng 130 million o magkano man sa mga Diskaya, no? Ayan. So, play natin itong pinaka video clipping ni I am very consistent. Ang batas po ang aking sinusunod, ang tinutuntun ko. Meron po kasing isang taong nagsabi, nag-intriga, nagpalabas ng kung anong klaseng intriga, na ako raw po, o maring hindi ako, isa raw mambabatas ang lumapit sa Diskaya, humihingi raw po ng 1 billion pesos. Para po yatang nagkasundo sa 120 million na lang. Isip-isipin po ninyo, kapatid po yata yun ng ating colleague, si Ben Tulfo. So ngayon po, ang dami nagsasabi na baka ako yun. Sa akin lang po, okay lang yung magpalabas sila ng ganun eh. Basta may maniwala lang sana na mas maraming tao na hindi totoo ang sinasabi. Para sa akin, okay na po yun eh. Mr. Diskaya, meron bang pagkakataon ako nagpahaging sa iyo ng kahit ano pa? Your Honor, wala po. Wala po talaga. Saan ang galing yung binanggit ni Ben Tulfo na merong isang mambabatas? Your Honor, wala po akong idea, Your Honor. Hindi po Ben Tulfo, Ramon Tulfo pala. Sorry. Your Honor, wala po akong idea. May nakampihan ko raw mga Diskaya. Ayan. Tunil natin. So, narinig yun, no? Pagkamali niya si Ben Tulfo, si Ramon Tulfo po yung nag-post kasi noon yung intriga. Ayan, oops, may lumabas agad kami from the Black Eyed Kid. So, itong picture na ito ni Sir Ramon Tulfo, may black eye dito. Basahin nga natin yung mga content dito. Yung mga comments. Ayan, Basahin nyo rin, mga kababayan. Mercedes-Benz, Marcoleta, Tricycle, Soto, and Lacson. Cariton, Tulfo Brothers. Aba talagang. Ayan, Marites din pala si Marcoleta. Tulfo University, the University of Law, bending is now accepting enrollees. Let's bend the law together. Guilty si Marcoleta. Sobra ang pagtatanggol sa mga Diskaya. Mamaya may sasabihin ako tungkol dyan. Tuskyo, amin ba si Karen na binigyan ka? Santissima. Maybe not now. Sa dulo, ilaglag ka din at sabihin nga na meron. Guilty ata si Marcoleta. Sir, ilabas naman mga baho nito para malaman mga tao. Marami mga comment So marami kasi nga naniniwala sa intriga na nakipag-usap nga si Marcoleta sa mga Diskaya. Marites ka kasi, Manong Ramon Tulfo, halatang mga loyalista kayong mga Tulfo. Ayan, meron ding bumibira sa mga Tulfo brothers. Nahuhuli siya sa sarili. Halata naman siya nagtatanggol. Ayan, walang kwenta yan si Marcoleta. Grabe mga comment dito. Ayan, ha. Kulang na lang. Kainin ni Marcoleta yung mga ebak ng Diskaya. Grabe, si Marcoleta lang ang nag-iisang naniniwala sa mga Diskaya. Kung may amoy Duterte, si Senador Padilla. Amoy Pulgas naman yan si Senador Marcoleta. Matindeo. Marcoleta, follow the law. Rimulya, amen the law. Tulfo, bend the law. May kanya-kanya na bansag ito sa mga ilang senador dito. Yan, meron din ako pumapanig kay Marcoleta. We love you, Marcoleta. Every hearings, bukang bibig niya. Palagi, Diskaya. Ayan, hindi pa ba halata, Marcoleta, mag-resign ka na sa Senado. Mag-abogado ka na lang sa mga Diskaya.
No, from the beginning, consistent si Marcoleta in protecting the Diskaya. Ilagay mo pangalan niya doon sa post mo sarcastic pa na sabi mo na wala akong sinasabing Marcoleta, yung batang isip lang hindi makakagets nun. Kung ako yun, kasuhan kita online libel para ilabas mo, source mo. Talo pa si Christy Permi sa chismis, kakaya. Ayan, so magbibigay na tayo ng opinion dito mga kababayan. Ito na mga post na ito ay halata naman si Ramon Tulfo na talagang ang pinatutungkulan niya rito ay si Senator Marcoleta. No? Padinay-dinay pa halata naman ng mga tao yan. Diba? Ganun pa man, habang nagsasalita ako, ayan, mabasahin niyo yung mga comment dito mga kababayan. Doon naman sa side ni Senator Marcoleta, no? Simula nung sinimulan yung hearing na yan, sa tingin ko lang, opinion ko lang, no? Parang kasing lumalabas na si Senator Marcoleta ang legal counsel or yung nagtatanggol nga sa mga diskaya. Parang siya yung, kumbaga sa isang kaso, no? Siya yung dumidepensa. Yun ang, tingin ko tutuusin ay dapat hindi kasi sila dito yung iniimbestigahan. Dapat gisahin talaga na para lumabas kung ano yung nasa likod nitong maanomalyang mga ghost project na ito. Medyo parang halata na gano'n na nga na depensahan niya para sa akin lang iwan din kayo ng opinion dito mga kababayan kung ano sa tingin niyo, diba? So yan, natapos na yung ating video rito. Ayan, so ayan yung intriga kay Senator Marcoleta na sinabi niya nga ay meron din nag-comment na bakit parang defensive siya agad parang defensive siya agad although alam naman ni Ramon Tulfo na siya talaga yung tinutumbok nun kumbaga sabi nga kapag ang sugat nasagi masakit no? Kumbaga parang ganun. So kayo, ano sa tingin ninyo? Totoo ba yung intriga dito kay Senator Marcoleta na siya ang nagpoprotekta? No, senador siya Kung tutusin, parang tama yung isang comment dito na huwag ka naman na mag-senador. No? Mag-abogado ka na lang sa mga diskaya para hindi ka ma-intriga. Para hindi halatang parang nagpoprotekta ka. Di ba may ganon? So, hanggang dito na lang yung kailang opinion ng mga kababayan na tingnan natin, sa bandang huli lalabas pa rin talaga ang totoo dito. Okay? Comment, subscribe, share. God bless.